So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong magulong nangyayari ngayon sa ating bansa. Paano nga ba magre-response ang isang Kristiyano sa tumitinding kaguluhan ngayon sa Pilipinas, especially pagdating po sa politics? So mga sangkay, grabe yung emosyon ngayon ng taong bayan, no? Grabe po ang emosyon ng kabi-kabila ang panig, mga kakampi sa ganitong klaseng politician, kakampi naman sa ganito ring uri ng politician. So ngayon mga sangkay, minsan nawawala po tayo, especially tayo mga Kristiyano, nawawala po tayo mga sangkay sa linya sa kung ano po ang dapat natin magiging response sa mga nangyayaring ito. Kaya nga ako mga sangkay, hanggat maaari sinusubukan ko pong maging neutral sa mga nagaganap po sa ating bansa. What I'm doing is to pray for our leaders kasi hindi po natin po talaga alam itong mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang political drama sa ating bansa ay talagang matindi. At kung hindi po tayo magiging mapagbantay mga sangkay, tayo po mismo ay mahuhulog sa isang patibong ni Satan Lucifer na gagamitin po mismo niya mga sangkay itong politics as a tool para po masira ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon mga sangkay, marami po ang question sa maraming Pilipino. Ano na nga ba ang nangyayari sa Pilipinas? May korupsyon, may ganitong nangyayari. Ito po nga, alam nyo mga sangkay, sabog na sabog po ang social media ngayon at mga balitaan patungkol po sa mga nagaganap ngayon sa ating bansa. Especially itong nangyari po mga sangkay sa mga dating namuno sa Pilipinas at namumuno po mismo sa ating bansa ngayon. Ngayon mga sangkay, gusto ko lang i-emphasize itong verse na sinasabi sa Biblia. Sa Romans chapter 13, sinasabi po dito, ang bawat tao dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So klaro mga sangkay ang sinasabi ng Biblia na ang bawat tao daw ay dapat magpasakop sa mga namamahala sapagkat ang pamahalaan sa lupaing ito mga sangkay ay ang Diyos po mismo ang nagtatag. Ngayon, mayroon sigurong magtatanong, sangkay bakit yung mga masasamang gobyerno, Diyos din ba ang nagtatag noon? O Diyos din ba ang nagtalaga sa kanila? Mga masasama sila? Well, mga sangkay, alam po ninyo na ang Diyos ay may sarili pong kapamaraanan sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Itong kaguluhang nagaganap, hindi lamang naman po talaga ito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Ang halimbawa na lamang po sa South Korea ngayon, halos kahalintulad din po ang nangyayari sa Pilipinas. Doon po sa Syria, Israel, at marami pa pong mga bansa ngayon, halos buong mundo mga sangkay, nakakaranas po ng chaos. Ngayon, sa katanungan na itong mga masasamang mga leader, posible nga bang itinalaga din sila ng ating Panginoon? Pagkatandaan po natin mga sangkay na lahat po, Diyos po ang nagbibigay kapamaraanan para po ma-fulfill ang kanyang purpose. Sabi po ng Biblia, mga sangkay, so Proverbs chapter 16, verse 4, the Lord has made everything for its purpose. Lahat daw po ng mga bagay nilikha ng ating Panginoong Diyos na meron pong dahilan. At ang kasunod na verse, mga sangkay, sinasabi po dito, even the wicked for the day of trouble. So kahit daw po ang mga masasamang tao, mga sangkay, may purpose pa rin po sila sa mundong ibabaw. Kung kaya't mga sangkay, wag po tayong magtataka kung bakit ito ngayon ay nangyayari. Hindi lamang po sa bansa natin, maging sa buong mundo mga sangkay, ganito din po ang nangyayari. Pero ito ang sinasabi ng Biblia, mga sangkay. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban din sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat na parusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sa Pilipinas, mga sangkay, masyado po tayong involved sa politics. Lahat po ata ng tao, mga sangkay, mayroon pong kinakampihang mga politiko, pero may advice talaga mga sangkay
sangkay is to keep neutral or to be neutral. Maging neutral lamang po tayo mga sangkay sa mga nangyayari sa ating bansa. Dahil marahil sinasabi po natin na kurap ang namumuno, pero kung papalitan ba siya, nakakasiguro tayong hindi kurap. Tandaan po natin mga sangkay, halos karamihan po ngayon ng politicians, mayroon po talagang issues pagdating po sa korupsyon. Kabi-kabila ang panig. Hindi na po ako magbabanggit pa ng mga politiko mga sangkay. We know naman kung sino-sino po yung mga namumuno ngayon at kung sino-sino mga sangkay yung mga kumokontra. But what I'm trying to say mga sangkay, lahat po sila halos pare-parehas. Kung sino ang umupo dyan mga sangkay, mayroon mga personal agenda din po or mga personal interest. Kaya itong kailangan po natin gawin ngayon mga sangkay bilang isang Kristiyano is to pray for our leaders. Marahil nagagalit ka sa namumuno at yung mga supporters naman po ng namumuno nagagalit sa mga kumukontra. Pero tandaan po natin, pag tayo ay Kristiyano, dapat iba po yung ating iniisip. Iba po yung ating pananaw. Iba po dapat yung ating mga sinasabi. Kaya nga mga sangkay, ang dapat nating ginagawa is to pray for our leaders na magkaroon po ng guidance ang ating Panginoon, magkaroon po ng divine intervention ng ating Panginoon. We have to pray for our President, Vice President, Senators, Congressmen, Governors, Mayor, lahat po ng mga namumuno sa Pilipinas, we have to pray for them. Sa opposition naman mga sangkay, kung sino yung mga kumukontra, kung sino yung mga naiipit, we have to pray for them also. Kasi wala po tayong magagawa. Kahit anong sabi natin, kahit anong sigaw natin mga sangkay, wala po talaga tayong magagawa. And we have to understand that God is in control. Sa lahat ng mga nangyayari po ngayon sa ating mundo, tandaan po natin, kontrolado po ito ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito nangyayari mga sangkay ng wala lamang. What we need to do is to trust the King of Kings. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon dahil yun po ang kailangan nating gawin mga sangkay. Yun po ang dapat na ginagawa ng isang tao. Lord, I don't know anong nangyayari sa aming bansa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa lipunan. Hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon sa komunidad. But I trust you, Lord. Hindi ko alam anong nangyayari sa gobyerno. But I trust you, Lord. Alam niyo mga sangkay, lahat ng mga bagay sa mundong ibabaw, under po yan sa kalooban ng ating Panginoon. Ito ang sinasabi ng Biblia mga sangkay. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mundo, nagaganap ito for the fulfillment His purpose. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mundo, lahat ng mga events, mga sangkay, ito po ay sa katuparan ng mga propesiya sa Biblia. Kung anumang gulo ang nangyayari ngayon sa ating mundo, maging sa ating mga sangkay, ito po ay nangyayari para lamang po matupad din ang kung ano ang propesiya sa Biblia. Kagaya na lamang po ng mga nag-aaway-away ng mga bansa, mga sigalot, mga sangkay ng mga leaders na humahantong po sa digmaan. Ang nakasulat sa Biblia, mga sangkay, sa mga huling araw, magkakaroon po ng grabing away ang mga bansa, hari sa mga hari, nahahantong sa digmaan. So bagamat ito mga sangkay masamang nangyayari, pero ito po ay nagtutulay sa kung ano ang propesiya na nakasulat sa Biblia para lamang po maisakatuparan ang kalooban ng ating Panginoon sa hinaharap. Ayon po sa Matthew chapter 1 verse 22, sabi po ng Biblia mga sangkay, all these took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. So lahat daw po ng mga bagay nagaganap to fulfill kung ano po ang sinabi ng Diyos sa mga propeta. Alam niyo mga sangkay, lahat po ng nakasulat sa Biblia, karamihan po ay propesiya na ibinunyag ng ating Panginoong Diyos sa mga propeta. Lahat po halos o karamihan mga sangkay sa nakasulat sa Biblia, ito po ay mga propesiya na nangyayari na nga po sa panahon po natin ngayon mga sangkay. So bagamat sabihin po natin na masyadong magulo ang mga nangyayari, we have to understand that God is in control. God is in control at lahat ng mga bagay na ito mga sangkay ay under His will. What we have to do mga sangkay ay magtiwala. We have to trust Him. Lahat ng mga bagay na ito mga sangkay nagaganap, but we have to trust the Lord. He is the King. He knows everything. Alam po niya ang nangyayari mga sangkay at sa isang idlap lamang pwede niyang patigilin ang lahat ng ito. Pero pinapayagan niya mga sangkay para ano? Ayon sa Matthew chapter 1 verse 22, to fulfill what the Lord had said to the prophet. So ngayon mga sangkay, kung nag-aalala kayo sa ating bansa, kung nag-aalala kayo sa nangyayari sa ating mundo ngayon mga sangkay, na hindi lang naman po Pilipinas ang nakakaranas ng kaguluhan pagdating po sa pamahalaan o pagdating po sa ating lipunan. Tandaan po natin, God is in control. Ang Diyos po ang bahala sa lahat ng bagay na ito. Ang Diyos po ang bahala mga sangkay sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo. What we have to do is to trust what the Bible tells us. Okay? Kung ano po ang sinabi sa atin ng Biblia mga sangkay, magtiwala lamang po tayo. Magtiwala po tayo sa Diyos mga sangkay dahil siya po ang nakakaalam sa mga nangyayari ngayon
ngayon sa ating mundo, maging sa ating bansa. Ang kailangan po natin gawin ngayon, mga sangkay, is to pray for our leaders. We have to pray for our leaders, mga sangkay. Panalangin po natin ang presidente ng Pilipinas. Ipanalangin po natin ang vice-presidente ng Pilipinas. Ipanalangin po natin lahat ng mga namumuno sa ating bansa na magkaroon po ng direksyon ang kanilang pamumuno ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. At kung nakikita po natin na magulo ang sitwasyon, pakatandaan po natin, mga sangkay, lahat ng ito ay nagaganap ayon po sa kalooban ng ating Panginoon para po sa katuparan ng mga propesiya na nakasulat sa salita ng Diyos. Hindi po ito, mga sangkay, nangyayari nang wala-wala lamang, nang walang purpose mula sa ating Panginoon. Lahat ng ito may dahilan. At tandaan nyo, mga sangkay, we are living in the last days. Alam po ninyo na nabubuhay po tayo sa huling mga araw. At ang kailangan po natin ngayon, mga sangkay, maging masigasig po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi man po natin alam kung ano ang nangyayari ngayon sa ating mundo. At hindi man po natin ma-absorb minsan at ma-take minsan ang gulong nangyayari ngayon pagdating po sa politika sa Pilipinas. We have to trust the King of Kings. Anong sabi ng Biblia, mga sangkay? Sa Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him or acknowledge Him, and He will make your paths straight. Trust the Lord. Matiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. God is in control. Lahat ng mga bagay na ito, mga sangkay, nangyayari to fulfill His word, to fulfill lahat ng mga nakahula o nakasulat sa Biblia. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.